Hindi na niya kailangan ng sagot ko. Alam niya sa sarili niya na mahal ko pa rin siya at gustong gusto ko rin siyang makasama. Hindi lang para sa anak ko, kundi para din sa sarili ko. Mahal mo rin ba ako, Sani? Gusto mo rin ba akong makasama? Tanong niya pagkatapos kong punasan ang aking luha. Tumango ako at agad niya akong binalot sa mainit niyang yakap. Good girl! At hinalikan niya ang ulo ko. Pagkatapos namin kumain sa labas, ay dumaritso na kami sa ospital para magpa-check up. Sa labas ng klinik ay may nakita akong dalawang pares ng mag-asawa. Yung isa ay sobrang laki na ng tiyan na tingin ko ay malapit na ang due date niya. Samantalang mukhang maagang pagbubuntis pa lang yung isa. Pinagmasdan ko sila habang tahimik kami ni Reds. Nakahawak siya sa kamay ko, pinaglalaruan ang mga daliri ko. Alam kong medyo kabado siya at hindi ko alam kung bakit hindi naman ako tulad niyang kabado kahit na ako ang titignan ng doktor. Ang sakit-sakit ng balakang ko. Reklamo ng isang buntis na malaki na ang tiyan. Hinahaplos ng kanyang asawa ang kanyang balakang. Ngumiti ako. Ang cute nilang tingnan. Humigpit ang kamay ni Reed sa mga daliri ko. Niligon ko na siya at nakatingin siya sa akin. Huminga siya ng malalim. Ano kaya ang mga bawal sa'yo? Tanong niya. Umiling ako. Hindi ko alam. First time ko to dito. Nung nag-pregnancy test ako at nalaman ko na buntis ako, hindi ako dumaritso sa doktor. Si Mia lang ang nagsabi sa akin kung ano ang mga dapat kong gawin. Ngumuso siya. Bakit di mo agad sinabi sa akin na buntis ka nung nalaman mo? Tanong ni Reds. Nagkibit balikat ako. Galit ako sa'yo noon. Kahit na, may karapatan ako sa'yo. May karapatan ako sa bata. Nag-angat ako ng tingin sa kanya at nagulat ako dahil seryoso siya. I want the best for my child and for you, Sunny. Hindi ko alam na aakuin mo pala ang responsibilidad. Akala ko tatakbuhan mo ako. Akala ko ayaw mo munang magkaanak. Humina ang boses ko. Sabi ng mga pinsan mo, gumagamit ka daw ng proteksyon palagi noon sa ibang babae. Lumunok ako. Wala akong matandaang gumamit ka ng proteksyon sa akin. Nahihiya akong tumingin ulit sa kanya. Umangat ang kanyang labi at kinagat niya ito. Para bang may masama siyang binabalak. I probably won't ever use protection anymore. Uminit ang pisngi ko. Kasabay nito ay ang pagtawag ng nurse sa akin. Sunshine Aragon. Anya habang dumudungaw sa kanyang papel. At tumingin siya kay Reds at nakita ko kung paano nagtagal ang tingin niya rito. Hindi ko napigilan ang ngiti ko. Asawa niyo po, nakalagay sa records ay single eh. Tanong ng nurse sa akin. Future husband, we're engaged miss. Tumango-tango ang nurse at may sinulat sa kanyang papel. Ano po ang pangalan nila, sir? Reds Joseph T. Del Fierro. Ani Reds. Tumango ang nurse at agad kaming pinapasok sa loob. Puti ang loob ng klinik at maraming mga posters tungkol sa pagbubuntis. Iginala ko ang mga mata ko sa mga posters kung saan nag-iibulong ang fetus patungo sa isang malaking baby. Hindi ako makapaniwala na mangyayari yan sa loob ng tiyan ko. Mr. Del Fierro? Nagtaas ng kilay ang doktora pagkapasok namin. Dok, sabay lahad ng kamay ni Ritza kay doktora. Nilingon ako ng doktora at nginitian. Sani, this is Dr. Silviara Rosal. She's one of our clients.
Naglahad din ako ng kamay at malaki ang ngiti ni Dr. Rosal habang nagkakamayan kami. So, you're 20 years old, Iha? Sabi ng doktor nang umupo kami ni Rids sa magkabilaang upuan ng kanyang tibol. May clipboard siya kung saan niya isusulat ang mga detalye na sasabihin ko. Opo. You're turning 21 next month. Napatingin si Red sa akin. Ngumiti ako sa doktora. Opo. Hindi ka pa ba nagpa-check up before today? Tanong ni doktora habang kumukuha ng isang pack ng pregnancy test. Hindi pa. Nagplano ako nung nakaraang linggo. Nag-offer yung kaibigan ko na pupunta kami sa tito niyang doktor. Pero di kami natuloy. Kaya first time ko to. Nakita kong humalukip-kip si Rids at tumitig sa akin. I would like you to perform urine test again. Tsaka natin itatransvaginal. So well known kung ilang weeks ka na. Alright? Sabi ni Dr. Rosal. Tumango ako at sinunod ang sinabi niya. Pumasok ako sa CR sa loob ng clinic at pagkatapos kong gawin iyon ay ipinakita ko sa kanya ang 2 linya sa pregnancy test. Tumango siya. Dinungo ng tahimik na si Rids ang pregnancy test at mukha siyang walang naintindihan. Ngumisi ako. How are you feeling? May cravings ka ba? Tanong ni doktora. Humiling ako. Wala po, pero sensitive ako sa chase. Sabi ko at agad na namang tumingin si Red sa akin. What else do you notice? Sabi niya habang nagsusulat. Yung nipples ko po medyo masakit. Nahihiya kong sinabi. Sensitive nipples. What else? Nagtaas ng kilay si Dr. Rosal. Nanliit ang mga mata ko. Madalas akong antukin at bukod doon, wala na po. Sabi ko. Tumango siya. Avoid stress. Bibigyan kita ng magazine para makita mo anong mga sintomas na maaari mong maramdaman. Can I ask you to change into this robe? Tanong ni doktora sabay pakita sa nakahangir na puting robe. Remove everything at humiga ka na lang doon. I'll be back. Sabay turo niya sa isang room na may nakalagay intrasectal room. Pagkatapos ay umalis siya. Iniwan kami ni Reds. Tumango ako at dumiretso na sa room kung saan ako magbibihis. Sinundan ako ni Reds. Sinarado ko iyong room pero panay ang salita ni Reds sa kabila. Really? Tito Nino? Doktor na lalaki? Obay na lalaki? Like hell, papayagan ba kita? Buti di ka natuloy. Dapat ay babae ang mag-check up sa'yo. Noong una ay hindi ko naintindihan ang sinasabi niya, ngunit unti-unti kong napagtanto na may problema siya sa OB-GYN na lalaki. Umiling na lang ako habang nagbibihis ng nipis na robe. Reds, sabi ko at binuksan na ang pintuan. Nalaglag ang panga niya nang nakita akong nakanipis na puting robe. Mariin siyang pumikit at huminga ng malalim. Tumagilid ang ulo ko at hinanap ko ang mga mata niya. Humiga ka na dun sa loob. Medyo galit niyang sinabi. Galit ka? Sambit ko. Hindi, humiga ka na doon. Sabay turo niya ulit sa loob. Parang galit. Kumunot ang noo ko at pumasok na rin sa loob. Narinig ko ang pagpasok ng doktor at isa pang nurse para mag-assess. Pinahiga nila ako sa room. Naroon din si Reds, nakahalukip-kip at pinapanood ang gagawin ng nurse at ng doktor. Huminga ako ng malalim at hinintay ang gagawin nila. Napatingin ako kay Reds na ngayon ay maputlang maputla. Kinunot ko ang noo ko nang napatingin siya sa akin. Okay ka lang? Tanong kong natatawa. Tumango siya
ngunit alam kong kabadong-kabado na ito. May ipinahid na malamig na krem ang nurse sa akin. Tumingin sila sa monitor kung saan sa tingin ko ay lalabas ang picture sa loob ng tiyan ko. May wire o mukhang stick silang ipinasok sa akin at agad akong gumalaw sa sakit. Dumalo agad si Red sa akin. Ngayon, mas lalong maputla. Nang nakapasok na iyon ay wala na akong maramdaman kundi kiliti at kaunting sakit. You are... Tumingala si Reds at nalaglag ang panga niya. May narinig akong tambol galing sa speakers at noong una ay akala ko dahil lang iyon sa machine, pero nang naramdaman kong kasabay ito sa lakas ng pintig ng puso ko ay nakuha kong sa bibi iyon. 6 weeks pregnant, maaga pa naman. Tumango ang doktora. Nanatili ang mata ni Riz sa screen kung saan may maliit na hugis bilog. Ngumiti ako. Dok, yan ba ang baby? Tanong ko habang nanonood sa maliit na bilog. Yap, balik ka dito after 2 weeks. Mas klaro na yan. Ngiti ng doktora. Congrats, Mr. Del Fierro. Nilingon ko si Reds at hindi pa rin matanggal ang kanyang tingin doon. Ilang sandali pa bago niya ako dinungaw. Nakita kong medyo pula ang kanyang mata. Mabilis niyang hinalikan ang aking labi. Kumalubog ang puso ko at hindi ko mapigilan ang kasiyahang nadama. You're making me so happy, honey. I am so damn happy. Patuloy ang kanyang halik sa aking labi. Humalakhak ako. Tumigil siya at tumingala ulit sa baby naming dalawa. Hindi ko makalimutan ang mukha niya ngayong araw na ito. What I have give to say it again. Panay ang ngiti niya habang dala-dala ang ilang mga magazine galing kay Doktora Rosal. Binili niya rin agad sa pharmacy lahat ng mga neresita. Mag-grocery tayo bukas. Saan ko ilalagay tong magazine? I want to read it but you're living away from me. Pwede mong dalhin na lang muna yan. Sabi ko sabay pasok sa kanyang sasakyan. Hinawakan niya ang pintuan at nilagay niya ang kanyang paa sa sahig ng sasakyan. Tiningnan niya ako ng mabuti. This will be either you'll go home with me o sa kinakid muna ako matutulog hanggang sa bumalik ka na sa bahay. Nagtaas ako ng kilay. Reds, hindi ako pwedeng bumalik sa bahay mo. Hindi doon nakatira sina mama at papa. Sunny, don't worry about them. They can't touch you. I won't let that happen. Ilang sandali akong tumunganga sa kanya bago nagsalita ulit. Hindi ka pwede kinakid. Nakakahiya naman. Sabi ko. They will understand. Besides, we're engaged now. Magbibilang na lang ako ng mga araw para makabalik ka na sa bahay. We're having a baby, Sunny. You need to think about this. Dapat ay sa bahay ka na tumira. Kinagat ko ang daliri ko at nag-isip. I'll think about it, Reds. Sa kondo na lang muna ako ngayon. Tumango siya at huminga ng malalim. Tiningnan ko siyang mabuti at ginalaw niya ang ulo niya na para bang masakit ang kanyang liig. Napansin niya ang pagtitig ko at nanliit ang mga mata niya. Binitawan niya ang pintuan at hinaplos niya ang aking pisngi. Naghabol agad ako ng hininga at ang kurinting unti-unti kong naramdaman ay bumaba na sa buong katawan ko. Tiningnan ko ang nakaawang niyang labi. Hinangat ko ang mukha ko sa pagbabaka sakaling mahalikan ko siya. Nang nagtama ang aming mga labi, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. I wanted so bad to kiss him. Iyong tipong walang pumipigil sa akin. Sunny, we need to go home. You're tired. Bulong niya habang hinahalikan ko siya. Nag-init palalo ang aking sistema. Halos mapaliyad na ako sa paghahalikan naming dalawa. Tumigil siya sa paghalik at tiningnan niya ako.
Nanlalaki ang mga mata. Kinagat ko ang labi ko at uminit ang pisngi ko. Binawi niya ang kamay niya at inayos niya ang damit ko. "You're craving for me, Sunny," bulong niya. Tumango ako at mas lalong uminit ang pisngi ko. Ang nakabahagi kong hita ay pinagtabi ko na ngayon dahil sa kahihiyan. "But you're very fragile right now." Huminga siya ng malalim at umayo sa pagkakatayo. Sinarado niya ang pintuan. Bigong-bigo ako, ngunit ayokong ipahalata sa kanya. Inayos ko ang sarili ko at pinanood siya sa pagpasok niya sa sasakyan. Nilingon niya ako at hinalikan sa noo. "Let's go home." Ngumuso ako at inisip na kung sasama ako sa kanila ay sigurado hindi na ako mabibigo. Ngumisi ako at pinanood ulit siyang nagmamaniho. Nakakunot ang kanyang noo at mukhang malalim ang iniisip. "Baby, this is your dad. He's so hot and he makes my heart beat so fast." Madalas niya rin akong binibigo, pero ayos lang kasi bumabawi naman. "Mahal na mahal ko ang daddy mo, kaya ka nabuo." Pagkadating sa kondo ay masayang masaya ako dahil hinatid ako ni Reds. Ngunit naabutan kong tahimik na umiiyak si Mia habang umiinom ng whiskey. Nanlaki ang mga mata ko nang nakita kong papaubos na ang whiskey. Mabilis akong dumalo sa kanya. Si Reds sumunod sa akin. "Mia, ayos ka lang?" tanong ko. Humiling siya at pinunasan ang luha na lumanda sa kanyang pisngi. Nilingon ko si Reds at nakita kong binuksan niya ang pintuan ng kwarto ni Mia at Kid. "Asan si Kid?" tanong niya. "Uuwi yun mamaya." Nanginginig na sambit ni Mia. Bakit ka umiiyak?" tanong ko. "Nag-away ulit kami. Kakainis." Humagulgol siya at tinabunan niya ang kanyang mukha ng kanyang palad. Nilingon ko ulit si Reds at nakita kong may tinatawagan na siya sa kanyang selopon. Siguro ay si Kid. Inisip ko pa naman sanang sasabihin ko kay Mia na nagpropose na si Reds sa akin, ngunit sa ngayon ay wala iyon sa lugar. Hinaplos ko ang likod ni Mia. "Anong pinag-awayan nyo?" tanong ko. "Sinabi niyang may gusto ako kay Jason. Ina." Ani Mia. "Ano?" Naguguluhan kong sinabi. "Pumunta si Jason dito. Ikaw ang sadya. Pinapasok ko syempre. Tapos tinext kita. Di ka dumating at naabutan ni Kid. Kaya ayon." "Pumunta si Jason dito? Bakit daw, Mia?" tanong ni Reds na ngayon ay medyo eritado. Hihingi daw siya ng dispensa kay Sunny. Ani Mia. "Huwag kang ang OA, Reds. Isa ka pa eh. Sarap yung pag-untugin ni Kid." Humalakhak si Mia at umiyak ulit. Nilingon ko si Reds at nakita ko siyang kunot pa rin ng noo. "Minsan Sunny, iniisip ko." Bumaling ako kay Mia. "Naisip ko na baka hindi naman talaga niya ako gusto. Kasi di ba, ikaw yung gusto niya nung una. Baliw siya sa'yo noon. Tapos sinalo ko lang. Kaya hito at ako ang naghihirap. Hito at hindi niya naman ako pinapahalagahan kasi second choice niya lang ako. Inang yan, second choice, ni hindi ako pinapakilala sa pamilya niya." Nalaglag ang pangako. "Hindi totoo yan, Mia. Nakikita kong mahal ka ni Kid." Tumikim si Reds at umupo sa sofa. "Dito ako matutulog. I'll make sure my wife will sleep soundly. Hindi yung nasasali sa away nyo. She's pregnant and I'm not going to lie. I'm paranoid. Mia, pabalik na si Kid. Please, wag niyong isali si Sunny sa gulo ninyo." "Reds," saway ko. Nakita kong walang bahid na pagsisisi sa mukha ni Reds. "Alam ko, Reds, di mo na ako kailangang pagsabihan." Matabang sinabi ni Mia. "Makeup sex,
is the best solution. I'm still waiting for my makeup sex, daw. Ngumi si Ceres at tumindig ang balahibo ko. Tumawa si Mia at nilingon ako.